Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan pa rin natin ngayon yung viral video ni Pangulong Marcos Jr. na habang nag-i-speech siya in front of the families of slain soldiers, kitang-kita na dumudugo ang kanyang gums. So, ano ba ang cause nito? Ito si Mr. Rigoberto Tiglao. Meron siyang post 1 hour ago. Sabi niya, is this a sign of kidney failure or coke use? So, coke. Hindi ko na klinaro. Basta coke. Isinare niya ang post ng BOBPS. Sabi ito, gingival bleeding. Sinerge ko anong gingival bleeding is pala, bleeding of the gums. Okay. Sa mga hindi pa nakapanood, pakita ko lang yung pagdurugo ng gums ng Pangulo habang nag-speech. Then, i-discuss natin ano ba talaga ang dahilan bakit dumurugo ang gums ng isang tao. Ay kailangan ang ating pangako sa kanila. Yan wala pang dugo. Malinis pa. Pang mangyari, ang inyong mga pamilya ay aalagaan natin, hindi po namin pababayaan. Sabi nila sa akin, masyado kasi mahaba ang proseso, mahaba ang komplikado mga documentary requirements at kung ano-ano. Ako hindi siguro tama yan. Dahil bakit naman mahaharang ang ating ibinibigay na tulong sa mga pamilya ng mga nasawi? Bakit mahaharang? Dahil maraming masyadong... nagsisimula nang nagdurugo. Marami masyadong proseso. Ang punot dulo ay nagiging matagal Yun, dugo na yun, masyadong matagal ang pagbigay ng mga benepisyo na ito. Kaya ang aming ginawa ay sabi ko, kami na, tayo na ang magbuo ng mga dokumento. Tayo na ang mag-ayos ng kanilang mga pangangailangan. Okay. So, yung ibang comments na nababasa ko, hindi nila naiintindihan ano yung sinasabi ng Pangulo. Tungkol po ito sa yung pagtanggap ng benefits ng pamilya ng nasawing sundalo, mabagal. I agree to that. Napakabagal. At mabuti, napansin ng AAP leadership at aayusin na nila na huwag na nilang pahirapan yung pamilya ng mga nasawing sundalo. Daming mga rikititos. Marami pang nabibiktima ng mga byuda na namatay ang sundalo, yung misis, kapapalo up dyan sa kampo sa Campo Aguinaldo, nabibiktima. Pinagsasamantalaan at ito magandang ginawa ito ng Armed Forces na nakarating na sa atensyon ng Pangulo na paapurahin pabilisan ang proseso. Okay, so punta na tayo. Bakit nagdurugo ang gums ng isang tao? Ako, nakaranas na ko niyan. That was 2009, 2010, 2011 when I was assigned in Mindoro Island. Ang cause pala nitong bleeding gums, sign of poor health. That was the time before na yung lifestyle ko napakasama. Yung kain ako kung anong masasarap na pagkain, walang exercise, konting ulan lang, nagkakasipon, nagkakaubo, matagal kumaling, sige kong katik ng antibiotics. So, ngayon, nung nagka-pandemic, na-search ko na sign of poor health pala yung bleeding gums. Kaya, sinunod ko na yung mga payo para magkaroon ng malakas na immune system, exercise, healthy food. Ngayon, sa awa ng Diyos, wala na yung bleeding gums. Gingival bleeding. Okay. Ito ang na-search ko sa Google. Gingival bleeding or bleeding gums is a common sign of inflammation of the gums and can indicate other health problems if persistent. It is often caused by plaque buildup but can also be linked to brushing too hard, poor oral hygiene, or underlying medical condition. Underlying yung mas malalim na dahilan. Okay. So, ito, periodontitis. Ito yung underlying condition niya.
If gingivitis is left untreated, it can progress to periodontitis, a more severe form of gum disease that can cause bone loss, tooth loss, or leading to bleeding. Okay. Other medical conditions, hormonal changes, fluctuations in hormones, especially during pregnancy, puberty, sa mga babae naman. Vitamin deficiencies, vitamin C, blood disorder. Ito, kung meron kang bleeding gums, posible na connected ito sa blood disorder. Okay. Conditions like leukemia or platelet disorders can lead to increased bleeding, including from the gums. Diabetes, yun. Poorly controlled diabetes can increase the risk of gum disease and bleeding. Trauma, injury or trauma to the gums can cause bleeding. Smoking damages gum tissue and increase the risk of gum disease and bleeding. So, yun po ang na-search ko dito. Sana maliit na problema lang ito. Kasi kailangan natin ng isang pangulo na mentally, physically, spiritually fit. So, ito na, connected na ito sa napansin ni Dr. Gary C. I think 2 weeks ago. Yung nagsasalitang Pangulo, kitang-kita ni Dr. Gary C. na namamaga ang mukha ng Pangulo, discoloration of skin, teary eyes, ano pa, hinihingal. So, sabi ni Dr. Gary C. is sign of poor health. So, ito, additional sign. Kasi nga, in a public gathering, kitang-kita na nagdurugo ang gums ng Pangulo. Sana maayos nila ito agad. Okay, mga kaibigan, salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa trip